feed them with the Word of God. Sabi nga sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. Kaya ito yung tipo na, ano ba ng teacher sa pastor? Okay? Ito yun naman yung talaga ang gusto niya is matuto ka sa ng Panginoon. Kaya kung ang pastor sa iglesia ay he wants you to know more about the Word of God, pag lagi sasabi, magbasa ka ng Bible mo. Ano bang sinabi na sa 1 Corinthians 13? Meron ka bang nabasa doon? Tapos hindi ka nakasulat, bakit ka nagbabasa? Anong tipo? Talaga bibigyan na sa amin. Sigurado yun, ang gift noon is teaching. Pero pag sinabi mo, nabasa mo na ba yung 1 Corinthians 13? Ay, hindi pa. Kasi, ano yan kapatid? Basta umatay ka lang ng church. Okay ka na. Pastor, kasi nga more on caring. Ano mo yung caring yung nandun. So, kailangan pareho, meron dapat yun sa iglesia. Para nang sa ganun, ang anak ng Panginoon nandun is you will grow dun sa, and at the same time, yung affection, yung care ay nararamdaman din. Amen? And that is one thing, yun ang ng fivefold ministry. Dahil, kung halimbawa si Brother Sam, teacher yan, siyempre, ang gusto niyo kapag kinausap ko, ang sasabihin siya, alam mo, nabasa kong books lang to. Yan, kasi kanina, normal yan sa isang teacher talaga na what you want is you will learn more. Okay? Kasi nga, when you don't learn, how can you grow? Anong i-review sa inyo ng Holy Spirit? Pag sinabi na, Lord, tulungan mo naman ako. Hindi ka naman pwedeng na, you just grow up. Wala ka man lang diligence sa pag-study sa salita ng Panginoon. And those things ay kailangan natin sa iglesia natin in place so that bawat isa ay lumago sa harapan ng Panginoon. Amen? And we thank God na meron yan sa ating iglesia. Now, another thing na part na inspired utterance, itong exhortation, sino itong may mga kansan? Ito ay yung may gift of prophecy. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 3, sabi niya, for the gift of prophecy is for the strengthening of the church. For the, sabi niya, for the encouragement of the church. Yan ito yung, pagka may nag-prophesy, ang isang tunay na prophet talaga, okay, hindi siya, mamatay ka! Ika'y na-curse, hindi gano'n. Pag gano'n ang kanya, actually, dito itong prophet yun. Kasi ang sabi sa, okay, pulong-pulo ka ng kasalanan, gano'n. Wala yun. Pagka gano'n ang nakita nyo sa kan, he is a false prophet. Kasi ang malinaw sabi sa 1 Corinthians 14, chapter 3, sabi niya, the one who have the gift of prophecy, strengthen the body, encourage the body. Kaya yung kanina, kung titingnan nyo ang gift ni Sister Shirley, actually, gift of prophecy, exhortation. Kaya pagkakan, namomotivate ka. Yes. Ngayon, naisip ko, kailangan ko mag-praise na sa Panginoon. The motivations come on doon sa bagay na yan. Amen? And that's a good thing. Part yan ng ating word of knowledge. Okay? Itong word of knowledge is something na a teacher must have. Kasi nga, pag sinabi mo, knowledge is about facts about the Lord Jesus Christ. You dig deeper. Okay? That's one thing na dapat kakain ng isang doctrine na naman ito, yung 1 Peter 3:19, yung sabi, and Jesus descended in the pit to actually nakalagay doon sa mga NIV is to preach in the prison nakalagay doon. Pero kung titingnan mo yun, ay actually sa isang teacher, okay, pag binasa niya yun, preach, ano kayang Greek word dito? Ano kayang sabi doon sa kanila? Titingnan mo yun. Para makita mo kung ano yung, does this mean talagang preach talaga? To preach the good news? Or, it's a proclamation. Pag binasa mo sa ibang translation, it is a proclamation. So, ito na yung tinatawag na a teacher,
more interested siya kung ano talaga yung ibisa nito, factual nito, yung accuracy nito, so that when you deliver it, you are more confident in sharing it. Okay? And ito ay kadalasan it flows along itong word of knowledge sa mga may gift of teaching. Kasi nga mga kanyang gusto lagi nagbabasa. Mas gusto pa yung time niyan ay nagbabasa lang kaysa makipag halibido sa ibang tao. Okay? And at times ito ba ay isang bagay na ginusto mo? No. It's just a natural thing. Kung pipili ka sa dalawa, mas gusto mo na matutupad. Okay? For you to be developed. Word of wisdom. Okay? Word of wisdom. Ito ay sa mga prophets, they have this kind of gift talaga. They can give us wisdom on the application of the knowledge that you have. Actually, even for you, kung sa mga practical na bagay, ay madali mong may apply yung Word of God doon sa bagay, then you have the word of wisdom. Okay? And ang maganda dito yung combination ng word of knowledge and word of wisdom. Kung paretong pinakombine mo, then ang mangyayari sa iyo, you can be a very good counselor. Kasi yung word of God na learn mo, and when someone asks advice sa iyo, naibibigay mo yung right words para na sa that is applicable para sa sitwasyon niya. Yung mga ganung instance, it is the Holy Spirit who give you the word of wisdom so that you can just be able to share that word. Kaya mga counselors natin, okay? Kaya maximum, ikaw ba yung tipong taong dinalapitan for advice? Pagka in-advise mo sila ay, they feel like, thank God, they can move on again sa mga sitwasyon nila. Kung ganun ang laging papansin mo sa sarili mo, then you have this word of wisdom. And perhaps you may have that, they will be very effective doon sa tawag na counseling. Okay? Counseling maging sa iglesia natin. That we need. Discernment of spirit. Kagabi may pinag-usapan natin dito. Yung nadidiscern. Pagka may discernment of spirit ka, ang sabi sa 1 John 4:1, that you need to test every spirit. Whether that spirit, is right or wrong. And sa mga kanya, talagang pagka nasa okasyon ka, nakikita mo, nadidiscern mo, meron something na mabigat dito eh. Something na not okay, pero pag tinitingnan mo, parang tama. Okay? But actually, nadidiscern na, binibigyan ka na ng discernment ng Panginoon that something is wrong on that particular area. And kung na-discern mo and you apply it, then you are exercising yung discerning of spirit. Ilang sa atin ang may ganung klaseng katalaga, yung sa isang sitwasyon, sa pag-uusap, may nadidiscern ka na something is wrong. Okay? Something is not right sa sitwasyon. And God is just revealing to you kung ano yung bad. If you have that kind of experiences, actually you are experiencing yung tatawag na discerning of the Spirit. Yung 1 John 4:1. And you pray sa ating iglesia na marami magkakaroon ng ganito so that, we will not just allow yung kaaway na makapenetrate and be able to distract us from all from doing our responsibilities sa Panginoon. Okay, itong word na tongues, 1 Corinthians chapter 14, kita natin yan yung tongues na tinatawag. Okay, sa Greek yung glossolalia. Okay, different tongues na tinatawag. It is something na yung revival nito sa 21st century is somehow na marami naka-experience. At ang wave na to, it multiplied yung growth ng kingdom ng Panginoon. Not only in one part of the world, but actually for the rest of the world. That is one thing, and we believe in that. We experience that. And we encourage na ng bawat believer ang may experience niyan. May natawag na interpretation of tongues. Okay? Of course, kasi nga yung
Speaking in tongues, something that you cannot understand. But somehow, ay meron ding interpretation. Paano ba ang ruling nito? Then we can see here. If I speak in tongues of men, of angels, men, pag sabi mo, let's say, meron kayo natin na isang prayer meeting, no? Ito yung tongues of men. Nung time na yun, nung pumasok kami, si Sir Gladys naman, papasok pa lang namin nun, bigla siya nag-tongues. Okay? Yung tongues, tapos nagot ako, dahil nung papasok pa lang namin yun eh. At first time pa niya, actually siya, matagal na siyang believer siya, pero first time niya ulit na umali ng prayer meeting. Pero on that time, hindi niya napigilan na mag-speaking tongues. Yung pala Mandarin, yung one of our neighbor, nung lumabas siya, sabi niya, oh, I heard someone speaking in my tongues. Doon sa Mandarin pala yung kanyang salita at that time, at naririnig niya. So that is this tongues of men. But meron tatawag na angels naman. It is a tongue that you cannot understand. It is not a language of men, but it is a language that only God can understand. Okay, that's another thing. And sabi nga ni Paul, kung sa tongues lang, he is a frequently user ng tongues na in his private na panalangin niya sa Panginoon. And that's a good thing na dapat natin tignan. Now, the interpretation of tongues ay isa sa mga bagay na dapat nating tingnan. Simply, especially na hindi natin naiintindihan ito, lalo na sa congressional, halimbawa sa ganitong, halimbawa sa isang congregation na may mga unbelievers, okay? And that needs some interpretation. Why? Because speaking in tongues that is interpreted, sino ang ma-edify dito? Sino ang ma-strengthen dito? The church itself. Very important na dapat natin titignan dito. Now, pagdating sa church, what is the rule? Kasi sa church, pag sinabi kong church, ito yung sa congregation natin. Kasi sa congregation, hindi maiwasan yan na may mga unbeliever. Okay? So, what is the rule? Kung may sabi niya, if anyone speak in a tongue, two or at most three should speak one at a time. Someone must interpret. That is in a congregational level. Okay? Why? Kasi ang intention niyan is that for everyone to be strengthened. Doon sa, otherwise it will not be, hindi natin ma-benefit to. Pero kung ang scenario naman is all believers na, and we speak in tongues, okay? Then, ang rule that even if there's no interpretation, it's alright. Kasi lahat naman tayo mga believer. We speak in tongues directly to God as a believer ng Panginoon. Okay? Another thing na dapat natin tingnan ito, itong service. Very important na bahagi ng spiritual gift ay itong yung category ng service. Ito yung tatawag na help. Ano ba itong mga help na pa? Anything that you are in assistance to others. Actually, you are having a gift of help. Okay? Let's say sa transport ministry, that is yung burden mo, nakita mo yung kapatid, walang naman na hindi makapunta ng church. So, ang burden mo, the burden is placed onto you so that you go to that particular brother para dalhin mo ito. Or, any assistance na pwede mong gawin sa kapwa mo mga manggagawa o sa mga, that is considered to be a gift of help. Lahat ay may mga particular na tao na meron talaga, very distinct sa kanya itong bagay ito, yung gift of help talaga. Sadyang talagang kung assistance lang pag-uusapan, kahit na pagod siya, kahit anong sitwasyon niya, he is ready to give his assistance sa iyo. And napaka-blessed ng isang church kung ito ay may mga kapakiran tayong ganitong mga they flow in this kind of gifting. And I thank God na maging sa Dubai Church ay meron tayo itong klaseng ganitong mga help. Amen? Ministry.
Pag sinabi natin ministry sa isang kanito, ito yung tatawag na service. Okay, ito yung tatawag ng mga deacons, everything that that we can be of serve. Ministry, yan mga dancing ministry, okay, action ministry, all those things. When we come together and us na makapag-minister para sa body of Christ, okay, this is the ministry na dapat natin ma-experience talaga. Mercy is another thing na dapat tingnan. Ito yung tatawag na, especially those who are sick. Those, lahat ka bang ang desire mo is, kapatid na nga. Hindi ko nagdalo sa hospital. Okay? Yung passion mo ay, compassion mo doon ay nandun lang nagmamanifest doon. Then you have that kind of gift of mercy. Okay? Giving is another thing na dapat natin. Ito yung tao na when he give to the church, he does not expect anything, something in return. Talagang kanyang all-out talaga yan. Okay? Kahit kapos yan, nandun pa rin yung desire niya na makapagbigay. Hindi lang sa church, kundi sa kapwa believers din niya. And salamat sa Panginoon na may ganito tayong mga kapatiran. In fact, during my seminary time from 2010 hanggang graduate ako, may isang kapatiran doon na he has this gift of giving me. Talaga yung monthly yan. May envelope ako natatanggap for the sa seminary na ginawa ko. And imagine mo, yung binibigay niya is more than enough pa doon sa kailangan ko each month. And salamat sa mga kapatid na ganito din. Actually, it is God who's giving them those kind of gift para nasa yung resource sa bawat ministry, okay, ay matugunan ng Panginoon. Amen? And it is something na ang bawat churches ay mag-pray na itong gift of giving will be activated in our midst. Administration is